Hello mga kabady, for today's video ay gagawa po kami pala ni Mrs. dito ng standee kalabaw. Dapat mga kabady, ang gagamitin namin ni Mrs. dito ay ang tarp papel. Pero pinag-iisipan namin mabuti ni Mrs. kung tarp papel ba ang gagamitin namin. Kasi sa laki nito baka marami po kaming bond paper na magamit po dito at mahirapan po kami sa pagdugtong-dugtong. Kaya naisipan na lang po namin mga kabady ko na i-print na lang po ito sa tarpaulin para hindi po kami mahirapan at madali lang ang pag-cut at pagdikit dito sa illustration board. Nagdikit na rin pala ako dito ng dalawang illustration na one hole mga kabady ko. At malaki na rin po itong dalawang illustration na one hole mga kabady. Kaya bago po natin pinaprint yung ating kalabaw, sinukat po namin muna para kung kasyang-kasya dito sa dalawang one hole na illustration board. Sa mga oras nga ito mga kabady ko, gusto nga rin sumali ni Little Vlogger dito. Ang daldal pa naman niya rito mga kabady ko. Hinayaan na lang po namin siya dyan magdadadal kung anong pinagsasabi sa amin mga kabady. Natutuwa lang po kasi siya dito sa malaking kalabaw na nakikita niya. Kung magtatanong po kayo mga kabady ko kung para saan po ito ang ginagawa po namin standee kalabaw, para po ito sa darating na buwan ng wika ng ating bunsuan ni Little Vlogger mga kabady. I-record lang po namin ito sa stage mga kabady ko para magkaroon ng buhay. Aba, buhay. Sana nga buhay lang tong kalabaw at itali lang tun sa gilid ng stage mga kabady ko. Pero hindi naman pwede yun mga kabady ko kasi mga bata ang nandun. Baka anong mangyari na aksidente kasalanan pa po natin. Nagsimula na pala kami ni Mrs. dito para simulan ng pagdikit ng kalabaw dito sa illustration board mga kabady ko. At ang gagamitin na po namin dito ay dalawang bote ng rugby. Sinasabihan nga namin dito si Little Vlogger na umalis muna at pumunta dito muna sa tiyahin namin kasi nalalanghap niya yung amoy ng rugby. Baka mabusog po siya rito at mahilo. Kaso ayaw talaga umalis dito sa amin mga kabady ko kaya inayaan lang muna namin dito. At naglalaro naman po siya dyan at hindi naman kami ni-istorbo. Panay palang alis natin dito mga kabady ko kasi mayroong mga customer na tumatawag at nagbibili ng ating mga paninda. Kaya pag nakikita niyo mga kabady na nawawala po ako dyan sa video, ibig sabihin nag-a-assist po ako ng mga customer po natin. Siyempre kailangan din natin magbenta para magkaroon po tayo ng income mga kabady ko, hindi ba? At rasawa na rin pala ito para mamimili yung mga estudyante na galing sa eskwelahan mga kabady ko. Pag estudyante ang pag-uusapan mga kabady ko, alam na po natin yan kung anong mga hinahanap nila. Kung hindi project sa school, di magpapaprint po sila ng mga activity nila o kaya mga assignment nila na gagawin nila sa bahay. Karamihan naman sa bumibili dito sa atin mga kabady ko pagpasukan ng mga estudyante. Kasi ang karamihan ng ating paninda is school supplies at sinama na rin ng printing. Kaya dito sa tindahan halos kompleto yung ating school supply kaya dito sila pumupunta. Kalong-kalong ko na pala dito ang anak ko mga kabady ko dahil nakatulog na po siya rito. Alas 5 na ng hapon sa oras na ito mga kabady ko. At kadalasan ito ang oras ng inatutulog ni Bunso. Alanganin siya natutulog mga kabady ko kaya minsan pagising sa gabi wala na siyang inugtulog. Kaya nililipat ko muna siya doon sa kabila para doon patulogin para hindi siya maistorbo. Sa mga oras na ito mga kabady ko natapos na rin namin lagyan ng rugby at naidikit na rin namin sa illustration board. At sinimulan na rin namin ikat at gamit ang cutter sa kagunting mga kabady ko. At ito na nga mga kabady ko natapos na natin siyang ikat at ito na yung kinalabasan at ang finished product po natin mga kabady ko. So hanggang dito na lang mga kabady ko hanggang sa muli at magpatuloy lang kayo sa pagsuporta sa amin ng Little Vlogger mga kabady ko. Thank you for watching. Bye bye.